Samantala, nadiskubre ng mga otoridad nitong Lunes ang tatlong inabandon ng iligal na paggawaan ng mga sigarilyo sa iba't ibang bayan sa Pampanga. Ayon sa DILG, posibleng may kinalaman ito sa unang na-raid na paggawaan ng iligal na sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Alamin ang detalye ng balita mula kay Shai Morales. Nadiskubre ang tatlo pang hinihinalang iligal na paggawaan ng mga sigarilyo sa Pampanga. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad kung iisang sindikato lamang ang nagpapatakbo sa mga ito matapos mapansing sabay-sabay na nagtigil operasyon ang tatlo pang factory sa mga naturang planta. Nagsimula umanong mag-operate ang apat na pasilidad nitong January 1, ngunit base sa security logbook, huling namataan ang mga tauhan nito noong January 29, kasabay ng pagbuwag sa unang nadiskubreng planta sa Mexico, Pampanga. Ibinunyag yan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press conference ngayong Lunes matapos inspeksyonin ang mga abandonadong pasilidad sa San Fernando, San Simon at Mexico. Apat na factory ang sabay-sabay tumigil ng January 29. Noong una magpigil yon ay tumigil na lahat. So tingin namin merong sindikato na nagpapatakbo ng lahat na to. Inuulit ko, hindi pa kami sigurado kung sino sila, tinutukoy pa namin. Pero kung nakikita nyo, masyadong coincidence naman na sabay-sabay siyang tumitigil. Tumambad sa mga otoridad ang mga abandonadong pasilidad na tinawag ni Remulla na ghost town matapos tumakasumano ang mga tauhan nito nang maaresto ang 6 na Chinese operators sa unang raid noong Enero. Wala na tao dito eh. Pagdating namin, again, too much of a coincidence. Nung nahuli namin yung 6 na Chinese doon, yung mga tao dito, nag-alis sa lahat ng mga factories, sabi namin parang overnight, susubukan nila i-retrieve na yung mga gamit nila. So empty to, ghost to pagpasok namin. Aabot sa 400 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na makina at peking tax stamps. Kaya umanong kumita ng bawat factory ng hanggang 160 milyong piso kada araw. Pero ayon sa DILG, 100% na iligal ang lahat ng ginamit sa produksyon nito. Iniimbestigahan na rin ang 2 mambabatas mula sa Central Luzon na itinuturing na persons of interest at posibleng protektor ng iligal na aktibidad. Well, under investigation sila. So, hindi namin papakalanganan. Pero, sila ay persons of interest dito. Sa oras na makilala ang mga sospek sa likod nito, ay kakaharapin nila ang patong-patong na kaso gaya ng paglabag sa Republic Act 8424 o Tax Reform Act, Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Sabotage Act, Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 7394 o Consumer Act. Nagbabala naman si Remulla sa iba pang natitirang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa bansa na itigil na ang kanilang operasyon bago pa sila maabutan ng kamay ng batas. Para sa Euro TV News, ako si Shai Morales, sumasaludo sa bawat Pilipino.